matatandaan nyo mga kababayan, balik tayo noong 2025. Midterm election o bago mangyari yung election. Meron po nabanggit si Senator Dante Marcoleta. Ito, pakinggan muna natin ha. Nanalo po ang PDP laban, alisin po natin yung mga ayuda na yan. Yun pong kumukonsumo ng kuryente 2,000 isang buwan pababa. Pwede na po nating ilibre yun. Kapag ginawa natin yung 2,000 pesos worth of electricity consumed in 1 month pababa, ang maseserbisyuhan natin no less than 27 million Filipinos. Parehas, walang korupsyon sapagkat diretso sa inyo. Walang makakapagpasikat kasi wala nang magbibigay sa inyo. Kasi ngayon, nagbibigay. Akala mo naman ang galing sa bulsa nila yung perang binibigay sa inyo. Tandaan po. Yan yung about sa kuryente na pangako ni Senator Dante Marcoleta kasi sabi po dito sa Reddit, basahin po natin sa Reddit mga kababayan, ito daw. Marcoleta's promise to win free electricity for those with electricity bills below 2,000 mga kababayan. O 2K. So ngayon, kung makikita nyo, one time napabisita ata siya sa isang lugar. Diba? Ito-throwback lang natin ang kaunti ha. One time napabisita siya sa isang lugar at yung kanyang pangako na 2,000 kuryente, inuungkat sa kanya na mga kababayang Pilipino po natin. Ito, pakinggan nyo muna. Binuto naman kita, bakit ka mo, sir? Binuto naman kita, bakit ka mo, sir? Kasi nga, sabi mo, yung mga bill ng kuryente matatanggal. Ayan. Yung kuryente na Hinihintay ko lang matapos yung divert yun. budget hearing. Kasi hindi naman ako masyadong bibigyan ng ayuda. Pero, bakbakan yan, maniwala ka sa akin. Siyerto, sir. Oo. Maniwala daw sa kanya. Tatrabahuin daw niya pagkatapos daw po ng budget hearing. Pero tapos na ang budget hearing eh. Napirmahan na yung budget for 2026 mga kababayan. Okay na. Wala nang problema. O bakit ngayon, saglit na trabahuin mo yan, Senator Dante Marcoleta, pinagtutuunan mo ng pansin na bitawan yung Kalayaan Island Group? Diba? Bakit masyado kang mainit sa West Philippines yung saglit na pagtuunan mo ng pansin, etong ipinapangako mo sa taong bayan? Ngayon, sa sobrang tagal na niyang pangako mo na yan, na hindi naman matupad-tupad, sino ang gumagawa ng paraan para maisakatuparan yung ipinangako mo nung panahon ng eleksyon? Eto, basahin natin ito, nakita nating balita. Sabi dito mga kababayan, panukalang libreng kuryente para sa low consumption households. Isinusulong ni House Majority Leader at 1st District Ilocos Norte Representative Sandro Marcos sa pamamagitan ng House Bill number 2700 na gawing libre ang kuryente para sa mga kabahayang mababa ang konsumo. Layo nitong itatag ang direct government subsidy kapalit ng kasalukuyang cross subsidy system. Sa ilalim ng naturang House Bill, kabilang sa eligible household ang mga residential consumer na hindi hihigit sa 135 kilowatt hours. Ang average monthly consumption sa nakalipas na 3 buwan o merong monthly bill na hindi hihigit sa 2,000 pababa mga kababayan. Diba? Hindi hihigit sa 2,000. Ibig sabihin kung ang bill mo mga 1,500, 1,600, 1,700, 1,900 o 1,980, talagang possible na malibre ka sa kuryente kung maiisa katuparan ito pong isinusulong na panukalang batas na ito. Kaya nga mga kababayan, dapat ang ginagawa mo, Senator Dante Marcoleta, since nangako ka naman din ito, dapat pagdating nito sa Senado, dapat ikaw ang mag-sponsor nito o suportahan mo to. Kaysa pagtuunan mo ng pansin kung paano pababagsakin yung mga kumikriticize sa'yo. Diba katulad ni na Antonio Carpio at netong sina Senator Ping. Kasi pag yan ang inatupag mo, dadami lang yung kaaway mo. Sa totoo lang, Senator Dante Marcoleta, ang pagtuunan mo ng pansin para dumami yung kakampi mo at maging kakampi mo ang taong bayan, pagtuunan mo ng pansin yung ipinangako mo na 2,000 na kuryente pababa libre. Diba, biruin mo si Congressman Sandro Marcos yung gumagawa ng paraan para hindi ka lang mapahiya. Diba mga kababayan? So ngayon, bukod pa po dyan, kung makikita nyo pa po mga kababayan, eto pa. Ayan, may nag-post. Sabi po dito, tanggalin muna natin to. May nakita tayong post mga kababayan, galing po dito sa Bagong Pilipinas.
Ano po, sabi po dito, Bagong Pilipinas in action. Murang electric bill, PBBM pagmamahal sa bawat pamilya. Ipinapakita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malasakit sa mga Pilipino na may konkretong aksyon para bawasan ang gasto sa kuryente at mas mapaluwag ang budget ng bawat pamilya. Pagmamalasakit ng leader, nakikinig sa pangangailangan po ng tao. Ganyan po si PBBM. Kaya nga kung makikita nyo, ginawa niya ng paraan na magkaroon ng zero balance billing. At yan po ay napapakinabangan na ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, sabi pa dito, ito pa, mabagal ang sistema ngunit may solusyon. Natural na mabagal ang sistema ng pamahalaan. Maraming proseso bago makarating ang tulong sa tao. Ngunit may paraan para mas mapabilis ang serbisyo sa kuryente. Sabi pa dito, maraming hakbang bago ang tuloy. Maraming hakbang bago tuloy ang serbisyo. PBBM naghahanap po ng mabilis na solusyon. Sabi pa dito, automatic lifeline subsidy, walang hassle. Tahanan na may meter label na 0 to 50 kWh libre sa ilalim ng lifeline rate subsidy program or itong tinatawag na LRSP. Automatic ang subsidy sa mga per-piece household, mas mababang mga bayarin at mas maraming pera para sa pamilya. Ano po mga kababayan, kasi nga makakatipid na. Sabi pa dito, automatic para sa kwalipikado. Libre sa 0 to 50 kWh consumption. Tulong para sa pang-araw-araw na pangangailangan daw ng mga kababayang Pilipino po natin. Siyempre, kung ikaw ba naman mga kababayan, ang konsumo mo lang sa loob ng isang buwan ay nasa 50 kWh lang, posibilidad talaga na malibre ka na sa bayarin mo. Ngayon, kapag ka nalilibre ka, siyempre makakapagtipid ka, makakapagtabi ka ng pera or magagamit mo sa mga mahalaga pang bagay. Ano po, so ngayon malaking bagay po at malaking tulong itong ginagawa ng Marcos administration para mapagaan ang pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin. Sabi pa dito, pinadadali ang net metering program, solar panel sa bahay na nagpuproduce at nagbibenta ng kuryente. Solar panel sa bahay at negosyo. Maibenta ang sobrang kuryente sa grid mga kababayan. Sabi pa dito, mas abot kaya at maaasahan na enerhiya dahil sa direktiba ni PBBM, abot kaya at maaasahan ang enerhiya, mas maluwag ang budget para sa pagkain, edukasyon at iba pang pangangailangan. Maaasahang kuryente sa buong bansa. At yan po mga kababayan, ang pinag-aaralan ngayon. Ayan o, ang ginagawa ng paraan ngayon ng ating mahal na presidente. Ayan o, si PBBM o. Yan naman mga kababayan. Puro pagtatrabaho ang ginagawa, samantalang yung vice-presidente, puro anong ginagawa? Puro pagtatravel, pagbalik ng Pilipinas, naninira. Baka wala ng budget. At kailangan na naman ng budget. Mga kababayan, kaya ganon. So anyway, kung mapapansin nyo, yung mga ipinangako ng mga kaalyado ni Sara Duterte, gobyerno na ang gumagawa ng paraan at mismong anak pa ng presidente ang nagsusulong ng panukalang batas para matupad yung pangako na ipinangako ni Senator Dante Marcoleta. Kasi nga, mga kababayan, saglit na intindihin kasi ni Senator Dante Marcoleta na magtrabaho para maisakatuparan yung kanyang ipinangako sa taong bayan. Puro ganito yung pinaggagawa niya. Kung sino-sino inaaway at binabangga niya, kaya ang nangyayari mga kababayan, dumarami lang yung kaaway niya. Nakarating na raw kay Senator Ping Lacson na sasampahan siya ng ethics complaint ng isang kapwa senador. Habang si Senator Rodante Marcoleta naman ay may nakahandang draft ng ethics complaint pero hindi pinangalanan kung... O yan o, may mga nagko-comment dito. Sabi ni Ma'am ni Kuya Nestor, Mosqueda pala, sorry. Naoperahan ako nang naaksidente ako. I avail zero balance. O yan o, na-avail niya yung zero balance billing. Para kanino ito? Narito ang Frontline Report. Sa isang social media post, ibinunyag ni Senador Ping Lacson na plano siyang sampahan ng ethics complaint ng isang kapwa senador. Nagugat daw yan sa isang spliced o kinatay-katay na video mula sa pagdinig ng Commission on Appointments. Hindi binanggit ni Lacson kung sino ang magrereklamo. O si Senator Rodante Marcoleta, di ba natalakay natin yan noong nakaraan? Na magrereklamo ng ethics complaint itong si Marcoleta laban po kay Senator Ping. Dahil po mga kababayan dun sa video na nag-viral
na kung saan sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na para madali o para mabilis, i-give up na lang natin yung Kalayaan Island Group or yung KIJ. Nag-viral yon. So ngayon mga kababayan, ang gagalaite si Senator Rodante Marcoleta at gusto niyang sampahan ng ethics complaint, ito pong si Senator Ping. Pero iginiit niyang hindi siya marunong magkatay ng video. Sa isang interview naman, kinumpirma ni Senador Rodante Marcoleta na meron na siyang draft ng isang ethics complaint pero hindi niya binanggit kung laban kanino. Nag-ugat daw ito sa umano'y paglalabas ng maling naratibo tungkol sa sinabi niya sa Kalayaan Island Group. Isa sa tungkulin ng isang senador, yung pagpapahayag ng tama para kasi tinitingala kayo ng mamamayan. Totoo po. Pinagtiwalaan kayo Di dapat nagpapahayag ka din ng tama. Ganun lang yon. ng mandato na magsilbi kayo ng tapat. Opo. Di ba? Kaya nga po, honorable ang tawag eh. Di ba? Gagawa ka ng ganong klaseng naratibo, ibang-iba dun sa tunay na nangyari. May siguradong sa ethics ang Sabi mga kababayan, dapat since senador daw ng bayan, dapat nagpapaliwanag daw ng tama. Sa tingin nyo, nung sinabi kaya nakatang-isip lang, diba, na tayo lang ang gumawa ng pangalan na West Philippine Sea, tama ba yun? Sa tingin nyo, nung sinabi niya para madali i-give up na lang yung Kalayaan Island Group, tama ba yun? Sa isang senador na nagsasalita, tama ba yun? Ganito na lang mga kababayan, tama ba na sabihin ng isang senador na mahina yung mga kabataan ngayon? Samantalang siya gumagamit ng salita na sinasabi ng mga kabataan ngayon about depressed. Diba mga kababayan? Alam mo, dapat sinasabi mo rin niya, Senator Dante Marcoleta, sa sarili nyo po at saka sa mga kaalyado nyo. ethics committee ang bagsak mo. Matatandaang umani ng batikos si Marcoleta sa naging pahayag niyang isuko na lang ang Kalayaan Island Group. Kalaunan, nilinaw ng senador na kulang sa konteksto ang lumabas na pahayag. Nasabi niya lang daw na isuko ang Kalayaan dahil nagkakaproblema na roon. Hindi binanggit si Marcoleta kung sino mismo ang nasa likod. Hindi kasi mga kababayan, ganito kasi ang kahit sabihin niya na isuko yung Kalayaan Island Group dahil nagkakaproblema, or hindi porkit nagkakaroon ng problema sa Kalayaan Island Group, bibitawan mo na. Isipin mo naman yung mga taong nakatira doon, parang binitawan at inabando naman na rin yung mga yon. Diba mga kababayan, lalo na at may municipality doon po sa KIJ, sa Kalayaan Island Group. So ibig sabihin, kapag pala naging vice presidente ito, halimbawa, naging presidente si Sara Duterte at nakita nila na may problema sa Kalayaan Island Group, sasabihin niya kay Sara, Madam President, i-give up na lang natin yung Kalayaan Island Group kasi may problema doon. O di madali lang pala sa kanilang bibitawan yung kahit may mga tao na nakatira doon. Ng spliced video. Pero anya, pinagdugtong-dugtong ito para gumawa ng maling naratibo na kalaunay ikinagalit ng mga taga-Pag-asa Island. Pinag-inisplice niya, pinagdugtong-dugtong niya, ang hindi magkakadugtong talaga. Anong ibig mo sabihin? Ba't mo ginagawa ito? Anong pakay mo? Anong motibo mo para gawin yun? Sa ngayon, wala pang detalye kung kailan ihahain ng senador ang ethics complaint. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Tulad nung sinabing sasampahan daw ng treason, etong si former Chief Justice Antonio Carpio ni Marcoleta, di ba sinabi niya yon? Ngayon mga kababayan, nung sinoplak na siya, biglang sinabi niya mga kababayan na hindi naman daw talaga yun ang gusto niyang sabihin. So ngayon, ang problema kasi dito, may mga nasasabi si Senator Dante Marcoleta na hindi niya napapag-aralan. Hindi niya naiisip kung ano yung magiging epekto at kung ano yung kalalabasan. Kaya ngayon, ang nangyayari, pagkakasabi mamaya, sa madalit salita, pagkakatapon niya ng tubig sa lamesa, pupunasan niya. Ganon yung ginagawa niya mga kababayan. Magkakalat siya, nilinisin niya. Eh ang problema, sa panahon kasi ngayon, lalo na at ang taong bayan ay nakatutok sa social media, mahirap linisin ang isang bagay na nasabi mo na. Ang pinakamaganda dyan, mag-public apology ka na lang, humingi ka na lang sa taong bayan ng pasensya, lalo na sa may Kalayaan Island Group, baka yun matanggap pa. Pero the more na gumagawa ka ng mga ganyan, dadami lang yung mga kaaway mo at hindi mo kasundo. Lalo na ngayon mga kababayan, di ba? Ang dami ng mga salitaan na talagang kumikwestiyon dito sa mga sinabi ng mag-amang Marcoleta. Kasi hindi lang naman si Rodante Marcoleta yung nagsalita, pati yung anak niya mga kababayan,
nagsalita rin ng kung ano-ano. Tandaan natin na ang strategiya ng China sa West Philippine Sea, dalawang bagay, no? Una, sinabi na nila na they will win the West Philippine Sea without firing a single shot. Nako, nawawala signal. No, na sinasabi, magkakaroon ng gera. Yun yung una. Pangalawa, lalong hindi rin dapat sila nagpo-propagate anyo na pananakot, no? Na para bang Tama. yung mga sarili nating opisyalis mismo yung nananakot sa atin na huwag tayong papalag na ipaglaban yung mga karapatan natin. So, ang tanongin natin dyan kay Congressman Marcoleta, isama niya na yung tatay niya na sinabi pa na i-give up natin yung kalayaan group of island is, sino ba nagpapasweldo sa kanila? China ba nagpapasweldo sa kanila? Interest ba ng China ang pinag-iigting nila? Diba? Saan ba sila? Philippine Senate ba sila? Or are they forwarding the interest of China? No? So dapat pag-isipan natin mabuti kung kaninong interest ba talaga ang pinagtatanggol nitong mag-amang Marcoleta. Ayan o, di ba, biruin nyo, yung mga kaalyado yan ni Vice President Sara Duterte. Sa tingin nyo, pag nanalo si Sara, halimbawa, syempre, pag nanalo si Sara na presidente ng Republika ng Pilipinas, malaki ang tsansa na magkaroon ng posisyon sa gobyerno etong mga ito. Paano kung sakaling si Marcoleta ang napalagay bilang secretary ng defense? Ano na lang mangyayari sa Pilipinas? O di wala nang West Philippine Sea. Mga kababayan, yung Kalayaan Island Group, baka hindi na natin pag-aari yun. Isipin nyo na mabuti. Pag si Sara naging presidente, ang naging secretary ng defense ay si si Marcoleta, mga kababayan. At ang inilagay naman sa DFA yung anak ni Marcoleta na si Paulo Marcoleta, ano na lang ang mangyayari sa Pilipinas niyan. 'Di ba? Sipin niyo ng maraming beses, mga kababayan. Kaya hindi po talaga pwede na maging presidente etong si Sara kasi kawawa ang Pilipinas. Yan po yung pinakamaliwanag. Ano po, lalo na ngayon, kung makikita nyo, eto pa yung isa. Sabi nga dito, yan ni Senator Ping, what happening? Ano ang nangyari? Kinwestiyon ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang plano umanong hayinan siya ng ethics complaint dahil po sa pag-splice ng video at paghahain ng kaso laban kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio dahil daw po sa treason o pagtatraidor. Sabi pa dito, what's happening, kakasuhan daw si ex-Associate Justice Carpio ng treason. Wala namang gera. Kakasuhan daw ako for splicing a video. Hindi naman ako marunong mag-splice. O yan yung sabi ni Senator Ping, mga kababayan, no? Kaya nga sa totoo lang yung kahihiyan po ni Senator Dante Marcoleta, siya rin po ang gumagawa nun. Hindi, kung tutusin, dapat nga hindi niya isisi. Sa ibang tao yon, mga kababayan, kasi sa kanya naman po talaga nang galing yon. At siya naman po talaga yung gumagawa ng sarili po niyang kahihiyan, mga kababayan. Ano po, so ngayon, kung mapapansin nyo po, ang nangyayari dito, parang nagpapaingay na lang si Senator Dante Marcoleta para mapagtakpan o matakpan yung ingay about po do sa posibilidad na debate nila ni former Chief Justice Antonio Carpio. Kasi di ba may debate silang dalawa, yung friendly debate, o nasa na yun ngayon? Kailan matutuloy yun? Naghihintay doon yung mga kabataan natin, especially yung mga kababayang Pilipino po natin. Ano po, so ngayon, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito, mga kababayan, sa topic natin na ito na kung saan ang pinakamaganda sanang gawin ni Senator Dante Marcoleta kaysa pag-initan yung mga teritoryo ng ating bansa at punahin yung iba mga kasamahan niya na naging public servant noon at yung mga kasalukuyang public servant ngayon, bakit hindi niya nalang pagtuunan ng pansin yung ipinangako niya na 2,000 pababa na libreng kuryente? Ano po? So comment below na lamang po ako ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.